Kamusta mga ka-angler? Kumusta kayo mga kaibigan? Ito na naman ang inyong lingkod, ang paborito ninyong fishing vlogger para sa pinakabago at pinakapraktikal na pagtataya sa huli ng isda. Ang ating sakop na panahon ay mula ika-15 hanggang ika-21 ng Disyembre, taong 2025. At mga kaibigan, dapat niyong malaman, hindi ito isang ordinaryong linggo. Bakit kamo? Dahil ang mga bituin o mas tamang sabihing ang buwan at ang panahon ay pumapabor sa atin sa isang napaka-espesyal na paraan. May malaking kaganapan sa kalangitan na direktang makakaapekto sa pag-uugali ng mga isda sa ilalim ng tubig. Kaya't ihanda nyo na ang inyong mga gamit dahil pagkatapos ng video na ito, sigurado akong mangingibabaw ang pagnanais ninyong pumalaot. Ngayong linggo, tututukan natin ang dalawa sa pinakaastig na isdang pampalakasan dito sa atin, ang talakitok at ang lapu-lapu. Unahin natin ang hari ng mga bahura, ang talakitok o giant trevally. Sa mga darating na araw, hanapin nyo sila malapit sa mga istruktura sa ilalim ng dagat. Isipin nyo ang mga bahura, mga batuhan, at lalo na ang mga gilid ng mga biglaang paglalim or drop-offs. Dahil sa mga kondisyon na tatalakayin natin mamaya, ang mga isdang ito ay magiging mas agresibo sa paghahanap ng pagkain sa mga lugar na ito. Para sa pamamaraan, kung kayo ay mahilig sa trolling, gamit kayo ng mga deep diving na lures na may kulay na pilak o asul. Kung casting naman ang trip nyo, subukan ang mga poppers at stick baits lalo na sa madaling araw at dapit hapon. Sa aking karanasan, ang mga oras na ito, kasama ang madilim na kalangitan, ay nagpapalakas ng loob ng talakitok na sumalakay sa ibabaw ng tubig. Para naman sa mga mahilig sa bottom fishing, isang buhay na isda bilang pain ang pinakamabisa. Tandaan, malalakas ang mga ito, kaya siguraduhing matibay ang inyong leader line. Mga 20 hanggang 30 libra ay sapat na. Sunod naman nating pag-usapan ang rina ng mga siwang at kuweba, ang lapu-lapu o grouper. Ang isdang ito ay mahilig magtago, pero ngayong linggo, mas magiging aktibo sila at lalabas sa kanilang mga pinagtataguan. Saan sila matatagpuan? Hanapin nyo sila sa mga mabatong lugar, sa mga kumpol ng korales, at sa mga maliliit na kuweba sa ilalim ng dagat. Ang sikreto sa paghuli sa kanila ay ang paglalagay ng pain malapit mismo sa kanilang tahanan. Ang pinakamabisang pamamaraan ay bottom fishing. Gumamit ng buhay na hipon o maliit na isda bilang pain. Hayaan nyo lang itong nakalapag sa ilalim malapit sa mga istruktura at maghintay. Mahalaga ang pasensya dito, mga kaibigan. Kapag naramdaman nyo ang malakas na paghila, huwag mag-atubiling pumalag agad para mailayo siya mula sa mga matutulis na bato. Isang maliit na sikreto, subukang pumunta sa gabi kung kalmado ang dagat. Mas malakas ang kanilang loob na kumain kapag madilim. Ngayon, alamin natin ang bakit sa likod ng ating mga taktika. Suriin natin ang mga kondisyon. Unahin natin ang panahon. Ang temperatura ng hangin sa linggong ito ay maglalaro sa pagitan ng 24 hanggang 30 degrees Celsius na napakakomportable. Ngunit, asahan natin ang mga panaka-nakang pag-ulan at pagkulimlim sa ilang mga araw. Ito ay magandang balita. Ang makulimlim na kalangitan ay nagbibigay sa mga mandaragit na isda tulad ng talakitok ng kumpiyansa na mag-ikot at manghuli kahit sa katanghalian. Ang presyo ng hangin ay magiging pabago-bago dahil sa mga pag-ulan na kadalasang nag-uudyok sa mga isda na maging mas aktibo sa pagkain. Pagdating naman sa temperatura ng tubig, ito ay nasa napakainit na 28 hanggang 29 na degree Celsius. Ang mainit na tubig na ito ay nangangahulugang mataas ang metabolismo ng mga isda.
mabilis silang natutunawan, kaya't mas madalas silang naghahanap ng pagkain. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang tamang pain at tamang presentasyon. At heto na ang pinakakritikal na salik para sa linggong ito, ang buwan. Magsisimula tayo sa waning crescent at magtatapos ang linggo sa new moon o bagong buwan sa ikadalawampu ng Disyembre. Ayon sa mga popular na paniniwala ng mga mangingisda, ang mga araw bago at pagkatapos ng bagong buwan ay isa sa mga pinakamagandang panahon para mangisda. Bakit? Dahil sa halos walang liwanag ng buwan sa gabi, ang mga mandaragit na isda ay may malaking kalamangan. Ginagamit nila ang dilim para sorpresahin ang kanilang mga biktima, kaya't ang kanilang aktibidad sa pagkain ay tumataas ng husto. Ito ang ating golden window, mga kaibigan. Sa pangkalahatan, ang mga isda ay nasa aktibong feeding mode dahil sa papalapit na tag-init at sa epekto ng new moon. Ang mga malalaking isda ay mas agresibo, kaya't ito ang perpektong pagkakataon para makuha ang inyong personal best. At ngayon, para sa pinakahihintay ng lahat, ang ating araw-araw na pagtataya. Ikalabinlima ng Abril, Lunes. Ang huli ay maganda. May mga kalat-kalat na pag-ulan na magbibigay ng magandang cover para sa mga mandaragit. Ang buwan ay nasa waning crescent phase na. Ikalabing-anim ng Abril, Martes. Maganda pa rin. Halos kapareho ng kondisyon ng Lunes. Magandang pagkakataon pa rin para subukan ang mga poppers sa umaga. Ikalabimpito ng Abril, Miyerkules. Ang huli ay katamtaman. Mas mataas ang tsansa ng pag-ulan. Maaaring maging maganda, pero kung masyadong malakas ang ulan, maaaring lumabo ang tubig at makaapekto sa huli. Ikalabing-walo ng Abril, Huwebes. Katamtaman hanggang mahina, mas maulan at posibleng mas malakas. Maaaring manatili muna sa kanilang mga tago ang mga isda. Ikalabing-siyam ng Abril, Biyernes. Ang huli ay napakahusay, isang araw bago ang new moon. Makulimlim ang kalangitan. Ang mga mandaragit ay nasa high alert na at naghahanda para sa malaking kainan. Ikadalawampu ng Abril, Sabado. Ang huli ay pinakamahusay. Ito ang araw ng bagong buwan, ang pinakamadilim na kondisyon. Ito ang araw para targetin ang mga dambuhala. Pumalaot kayo kung kaya nyo, mga kaibigan. Ikadalawamput-isa ng Abril, Linggo. Napakahusay pa rin, isang araw pagkatapos ng new moon. Ang epekto ng madilim na gabi ay nariyan pa rin, kaya't samantalahin ang pagkakataon. Kaya't ayan na, mga ka-angler, ang kumpletong gabay ninyo para sa isang matagumpay na linggo ng pangingisda. Sana'y makatulong ito sa inyong pagpaplano. Ni huli, ni isda sa inyong lahat. Huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa ating channel, at i-click ang notification bell. At syempre, mag-iwan kayo ng komento sa ibaba. Ano ang inyong mga plano para sa new moon? Anong isda ang target nyo? Ibahagi nyo ang inyong mga saloobin. Hanggang sa muli, mga kaibigan, solidong paghila sa inyong lahat.